Meron pong nagtanong, ito po ay galing kay Israel. Ang tanong, ano po ang idea niyo, Pastor, tungkol sa gap theory? Sa katunayan po, hindi po natin ito maituturing na teorya o theory dahil hindi po ito sangay ng pag-aaral. Ito po ay isang argumento na ginagamit ng mga hindi naniniwala sa Diyos o sabihin natin mga skeptic na kapag ka merong hindi maipaliwanag ay doon po papasok yung paniniwala natin sa Diyos. Katulad na lamang po ng mga himala. Kapag ka may something na hindi tayo naipaliwanag ng mga himala, ay doon po tayo pupasok sa pananampalataya natin na ito ay kagawa ng Diyos. Para po kasi sa mga skeptic, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, na nag-aaral ng siyensya, kapag ka naunawaan na nila kung paano ang isang bagay ay umiiral, labas na po ang Diyos doon. Which is hindi po dapat. Sa katunayan po, the more we understand nature, the more we understand science, mas makikita nga po natin yung accuracy ng mga bagay-bagay. Kaya ang sabi po doon sa Psalms chapter 19 verse 1, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan, at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita, at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Ang take ko po dito ay hindi po ibig sabihin na kapag naunawaan na natin kung paano umiiral ang isang bagay, ay mawawala na tayo ng pangunawa o mawawala na tayo ng pagkakilala sa Diyos na lumikha. Actually po, it gives more evidence for a creator. Kasi po napaka-accurate na mga bagay-bagay dito sa kamunduhan. Yung paglubog at pagsikat ng araw, yung pag-ikot po ng buwan, yung tides, maging yung mga sangkap niyo po sa inyong pangangatawan, ay napaka-accurate po ng pagkalagay ng Diyos yan. Kahit yung ating mga maliliit na selula o yung ating mga cells, yung mga hayop, yung ecosystem ng mga hayop, yung pinag-aaralan natin dati sa science, sa biology, yung food chain. Napaka-balance po ng mga bagay-bagay dito sa mundo for it to be like something na accidental lamang. Kaya God is not the God of gap alone. Okay? Hindi ko po sinasabi na hindi po siya Diyos ng gap. He is actually also the God of gap, and He is also the God of something that we understand. Well, speaking of gap, meron pong gap na talagang siya po, God alone, can only solve. At yun po yung gap ng tao at ng Diyos. Dahil po sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos at nagkaroon ng puwang yung ating relasyon sa Kanya. Kaya po ito tayo ngayon mga tao, we have a doubt about who God is. At alam niyo po mga kapatid, God demonstrated His love towards us while we are still sinners. Christ died for us. Kaya nga po mga kapatid, alam ng Diyos na there is a gap that cannot be understood by man. Who is this God? Sino po itong Diyos na dapat kong makilala? That's the reason why God sent His only begotten Son. That's the reason why Jesus Christ came down for us to know who really God is. And through Him, we can reconcile with God. Kaya po mga kapatid, bukas ang pintuan ng kaligtasan para sa bawat isa. Tanggapin po natin ang Kristo sa ating mga puso at makikilala po natin ang tunay na Diyos. God bless po sa bawat isa. At kung meron pa kayong mga katanungan, feel free to comment, and then follow na din po natin itong ating page for more. God bless!